So ayun, okay, KGX, kamusta kayong lahat? At tulad ng sinabi ko kahapon, no, kukunin yung ilalim muna bago lumipad. Kaya lang, ang nangyari kahapon, no, sinabi natin na kukunin yung 100,900. Kaya lang, ang nangyari, nung nakuha yun, no, bago lumipad, bago mag-bounce siguro to, nasunog na ako. Nasunog na ako. No, pero, ang paniniwala ko dito, mag-rebound to, no? Mag-rebound to. Sa ngayon, sabi ko nga, once na naglalaro to ngayon, whales to, panigurado, no? So, ano ba yung mga dapat natin gawin kapag mga ganito? Ako, ang ginagawa ko dyan, sabi ko nga sa inyo, no? May holdings tayo. Pakita ko sa inyo yung holdings natin. Para lang, sa mga fanatic natin sa ETH. No, ETH may hold tayo. Ayan, negative ano nga tayo? 21 tayo, mga kapatid, di ba? So, ang hold natin ng ETH ay 2.5 ETH. No, tulad ng sinabi ko, naka-hold lang yan. Itong ETH na to is naka-hold sa akin to noong November. So, 200 ang puhunan natin dito, 200k. Then nilaro natin, and then ngayon nasa 452 na siya. So kaya lang sa ngayon medyo laki ng binaba niya, no? So 21k. Pero tulad ng sinabi ko, naka-spot yan at naka-hold lang yan. So possible ang market, akong tingin ko dito, parang ano, last week, no? Nagkaroon ng ganito rin last week, no? Nagkaroon ng big dump din last week. Monday, no? Nagkaroon yan. So, ngayon, Sunday, no? Sunday sa atin. So, for me, no? Magkakaroon to ng reversal. Kakaroon ng reversal to, mga kapatid. No? Hindi to dediretso hanggang ilalim. Para lang sa akin yun, ha? Para lang sa akin, no? Para lang sa akin. Hindi to dediretso hanggang ilalim. So far, kami, ako tulad ng sinabi ko, sunog ako. Ito yun, papakita ko sa inyo. Nasunog ang ating trade kahapon, negative 34 USDT tayo. And doon sa TA natin na rune is negative 6. At yung rune, yung nangyari sa rune is napakalupit, no? Talagang bankruptcy. So naglagay tayo. Ayan nga pala yung TA natin today. Naglapag ako ng TA today. Ito yung TA ko din noon na nakita ko na nagkaroon ng mga deep. And then sabi ko, mukhang magandang pasukin to. So ito yung nangyari sa rune. So the rune company is bankrupt. It owes over 200 million while its total market cap is 450 million. It means that to repay debts, it would need to sell 50% of total supply at the current price, which is practically impossible. So ayan, no? Ito yung isa sa TA ko na wala, talo to. Talo tong TA na to. So and then kahapon, dahil sa pagbagsak ni BTC, no? So lahat ng TA natin kahapon merong 5 talo. Hindi, yung TA natin overall meron tayong 5 talo. So totally, yan yun. So ngayon may bago tayong TA, ito na siya. Okay? Sa mga gustong pumasok doon sa ating Telegram, PM nyo ako sa description, nandiyan yung link natin sa Telegram. And syempre dapat under kayo ng link natin sa BitGet or B2Nix. Okay? Or sa BitGet. No, ito, kung tinitingnan ko dito, nagkaroon ng rebound na dito sa area na to. Sana tuloy-tuloy na to. Nagkaroon ng rebound and then drop pa pala, oh. Bigla nag-drop. So possible ba kunin to? Siguro hanggang 97. Siguro 97.8 or 98.2. Parang ganyan yung possible na ibaba ni BTC. Pero naniniwala ako sa pump, no? Naniniwala ako sa pump nito. So tulad ng sinabi natin, kapag binibigyan tayo ng ganyang opportunity, minsan ako hindi financial advice, no? Nagba-buyback tayo. Tulad ako, ETH, magba-buyback tayo. Sabi ko nga sa inyo, 99 100. So tuloy-tuloy pa siya. So tingnan natin kung hanggang saan aabutin ni ETH, mga kapatid. And then kung titingnan natin ngayon dito sa ETH natin na TA, fake out talaga nangyari. Fake out na nangyari, ano? Pati yung pinakailalim natin ngayon, plano niyang kunin, no? Plano niyang kunin. So pinaka-support natin sa ilalim is nandirito na. Possible baka malaglag pa to. Malaglag to ng 3,000, no? Once na nagpatuloy si BTC, tutuloy to. Tutuloy to. And then pag umangat si BTC, sana maganda rin yung angat niya. So far, ang sakit na nangyari kay ETH. After breakout, ganda na ng lipad, biglang nag-drop ng almost $400. Okay, no? Sakit to. No? Possible, bumaba yan. No? Kasi kapag ka naglagay kasi ako ng support, yun yung pinaniniwalaan ko na possible bumaba. So, sana ngayon ma-break niya pa rin to. Ito na kasi ang resistance niya. Sana ma-break niya and then umangat pa siya. 'Di ba? So ngayon, yun yung nangyayari, pero meron tayong high volume dito. Tapos puntahan natin yung mga iba. No, ito si Crypto Rover, wala to. Joke only lang to. Dati pinapakinggan ko to, ngayon hindi ko na pinapakinggan to kasi parang AI siya.
parang AI pa ulit-ulit yung about to pump, mga ganyan, no? So, hindi ko pinapakinggan to. Ito, si Ash Crypto is okay to. Ang gusto ko naman dito, yung mga news niya. No, yung mga news niya is ayon din doon sa kunyari, news niya kay Trump. So, yun din talaga yung sinasabi ni Donald Trump. Ito, si Crypto, kung mapapansin nyo, di ba? Kahit magagaling na professional trader na, is nasusunog pa rin, no? So, kung titingnan nyo, nag-long position siya ng 327. Diba? Tingnan nyo yung entry niya sa entry ko. 327 siya, pero ako, nag-entry ako ng 3,089. Diba? Nag-long position tayo ng 3,089 nun time na yon. Pero sila, 3,270. Kaya, diba, napansin nyo yung profit natin nasa 250%. So, ngayon, ito bumalik. So, syempre ako, nag-cut ako ng loss. Kumbaga, bumalik ako sa 3,320. Once na ma-hit yun, cut loss ako. Yun. Pumasok tayo doon. Then bumaba na. So, kahit professional trader is talagang totally hindi naman nasunog, break even lang. Di ba? Pwedeng break even. So, isa sa natutunan ko doon is kapag lumipad na, pwede ka palang, okay, kahit break even, cut loss, goods. Di ba? Para at least kahit pa paano, yung feel lang yung talo mo. So, just in deep BTC, yes, nasa 99,000 na lang si BTC. So, punta tayo dyan. So, ano yung natin dito? Ano yung pananaw natin dito? Ako kasi every dip, bumibili tayo. Kasi una, hindi pa ako naniniwala sa bear market ngayon, no? So, tong laglag niya na to, is para siyang normal for me. Kasi yung nakaraang linggo din, kung titingnan nyo, yung nakaraang linggo, ngayon, ito siya. So, ito yung nakaraang linggo din. Diba? And then, nag-pump na sila. So, ako naman, hindi na bago. So, ayan, nag-drop. Hanggang dito pa nga nakaraang linggo, 98. So, ngayon si BTC. So, para sa akin, medyo ang support natin, nandito pa kay 95.6, tsaka kay 95.500. So, sa ngayon, hindi pa ako kinakabahan dito, mga kapatid. May iba-bounce pa to. No? So, yun yung tinitignan natin ngayon. At kaya tayo nagbato ng TA ngayon, kaya tayo nagbato is para at least kahit papano, alam ko kasi na medyo malakas ang kutob ko na medyo magkakaroon ng rebound. So, totally, sana pag-profit sila today. No, yun yung ginagawa natin ngayon, mga kapatid. Okay? So, pinakita naman natin sa inyo yung port ko. Hindi pa tayo nagbebenta, no? Kasi syempre, sabi nga nila di ba? Ano ba yung bakit ka kinakabahan ngayon? Kasi sabi nga nila, over yung investment mo, 'di ba? Sabi nga nila, ano ba yung investment mo? Magkano ba? Sa above yan, doon sa dapat na kaya mo lang mawala, 'di ba? Sabi nga nila, sobra-sobra yung ininvest mo kaya kinakabahan ka ngayon, 'di ba? Tama 'yun eh. Ganun yun talaga yung Pero kung ikaw nag-invest ng bear market, tulad ng sinabi ko sa inyo, no? Dapat nagbabakasyon na kayo ngayon, 'di ba? So bakit ikaw kay GX meron ka pa? Tapos na tayo, 'di ba? Pero yung kay Donald Trump nung presidential, 'di ba, yung election, sinabi natin na sige, tingnan natin kung kikita tayo sa mid-bull run investment. Kaya tayo nag-invest ng 200,000 doon kay ETH. Na noon saan nilaro natin, ayan na siya. So totally, kaya hindi ako kinakabahan kasi nga profit pa tayo. 'Di ba? Profit pa tayo diyan. So, ang maganda diyan kahit papaano, stay lang 'yan, and then once sa bumaba, sabi ko nga sa inyo 2,900, once sa bumaba ang ETH ng 2,900, magba-buy back ako. No, magpo 0.5 pa ako diyan. Magdadagdag ako ng 0.5 para saktong 3 na yung holdings ko. And then kahit na bumaba ng 200k, ngayon, bumaba ng 200k, hindi na rin ako magbebenta. Hahayaan ko na 'yan. Hihintayin ko na lang ulit. Kasi ito naman na yung ipunan time 'Di ba? Once na nagkaroon na ng bear market, di ipunan time na. 'Di ba ako ine-expect ko by May Ine-expect ko by May na magkakaroon pa ng isang rally na malupit. Tapos by May, ayan na yan. So basta sa akin second quarter ang for me para lang sa akin. Second quarter dapat maganda na yung dapat itong first quarter dapat maganda na takbo ni ETH, no? January, February, March, yan, no? So dapat maganda na yan. So pagdating ng April, no, ito yung kasi parang nung April 2021 parang nagkaroon ng alt season na lumipad si
ETH, no? Pero sana lumipad din siya ngayon. Kasi ako, kahit pa paano, sabi ko nga 4-5 lang eh. 4-5, magtitipin na ako niya kasi magandang profit na yun eh, di ba? And then, kung ano yung may ipon ko dito, yun yung i-invest ko sa susunod na bull market. Baka susunod na bear market, mga kapatid. So, yun lang yun, no? So far, sabi ko nga sa inyo, kakabahan ka talaga kasi ngayon ka nag-invest, di ba? Ilang beses natin inuulit-ulit yan. Ang pinakamagandang gawin ngayon ng mga bago sa crypto is manood, di ba? Mag-observe. Tingnan yung price, di ba? Kung paano naglalaro. Uy, ang taas. Uy, ganito pala. Uy, ganito pala sa BTC. Tayo na, yung kahapon 106 siya. Tapos ngayon 99. So ganun pala ang labanan sa Bitcoin, di ba? So dapat nakikita natin yun. Yun talaga dapat, di ba? Every time na nag-trade tayo, minsan ganun yung ginagawa natin. Kumbaga parang okay, ito palang drop niya from 106 hanggang dito sa 91 is normal siya. Bumabalik pa pala siya. Normal pala itong ganito ay BTC. And then pag umangat siya, possible, balikan niya pa rin yung pinaka-deep. Tapos aangat ulit, babalikan niya yung pinakamataas. Normal pala to. Parang ganun. Ang hindi na normal kapag bumaba na yan ng 30%, 35%, yan. Hindi na normal yan. So parang makikita mo na dyan na okay, paano na to? Mukhang pa bear market na. Parang ganun siya, mga kapatid. Okay? So, ingat lang sa trading at sana good luck doon sa bago nating TA. Kung makita nyo man yan, no? Huwag nyong subukan, baka makasetlog kayo. Kasi, ito yung ating record, Ito yung OLATS kahapon, ang ganda ng profit, no? Sobrang ganda ng profit. Kaya lang, ito yung ETH ko, 193. Diba? Ang ganda ng profit, kaya lang, pagdating kahapon, no? Ay kanina nung nag-drop, ayan. Pero walang nagsisend pa ng iba eh. Pero baka nahihiya lang sila. Pero tulad ng sinabi ko kasi, gusto ko transparent, no? Yung talo tsaka panalo. Hindi tayo pwedeng hindi tayo pwedeng magtawag dito, mag-content ng joke lang eh, di ba? So, yun lang sa ngayon KGX at saludo sa inyo lahat.